Ikaw pala? Nakita Montag? Kahit konting kiliti lang ng daliri ko, pinabayaan ka na nila. Pareho tayong babae. Ang talagang bagsak mo. Sa pagmamahal ng mga kuya, simpleng sipon lang yan, kaya ko to. Hi. Nagmamadali ka bang magpakasal? Pwede ba? Ako na lang ang isipin mo. Sige, payag ako. Ako ang numero 144. Tayo nakakasal tayo. Siege. Nagpakasal pala ako sa isang tao. Minsan ko lang nakita. Kailan ang kasal? Medyo nagmamadali ako. Kalahating buwan. Bigyan mo ako ng konting oras para maganda. Sige, wag mo nang isipin ang kasal. Boss Wang, handa na ang pribadong eroplano mo. Pwede nang lumipad. Sige, alam ko na. Pasensya, may alisin ako bigla. Huwag kang mag-alala bago ang kasal. Babalik talaga ako. CJ, Mga anak, umuwi na si Daddy. Ito si Kingning, ang bunso. Magiging munting prinsesa na siya ng pamilya natin. Alagaan niyo siya ng mabuti, ha? Parang dol ang ganda ni Bunso. Paglaki ko pakakasalan ko siya. Ako rin, gusto ko rin si Kingning. Si. Dahil pareho niyo naman. Gusto si Kingning. Sa ika-negatibo 22 niyang kaawan, pipili na lang tayo ng isa sa inyo. Para maging groom, okay? Sige. Ingat. Ruo. May lagnat si Ruo, inaalagaan namin siya. Hindi ka pa naman nakakapagdesisyon kung sino ang pipiliin mo. Ngayon na mismo na, sa susunod na taon na lang kaya? Huwag na lang sa susunod na taon. Maghintay pa ng ilang taon para pag-isipan niya ng mabuti. hindi na kailangan. Hindi na ako pipili. Dahil, kasal na ako. Ano? Dapat may limitasyon ang pagsiselos. Kaya't marriage certificate peak, copy iniligtas ni Ruo ang buhay natin. Mas inaalagaan lang namin siya, ang minamahal namin. Ikaf lang. Twede beng magpakamature ka? Sino ba ang hindi alam na tagalin ka? Sabong Yuncheng. Sino ang maglalakas loob na pakasalan ka? Ikaw, kahit punitin ang marriage certificate, buhay pa rin ang kasal. Makalipas ang 2 linggo, inaanyayahan ko kayo sa kasal ko. Kung paulit-ulit ang hard to get mo, nakakasuya na. Hindi ako naglalaro. Si, hindi ka naglalaro. Ngayon nagsisinungaling ka na sa amin. Itingnan ko kung paano mo lulutasin ang kasinungalingan mo pagkatapos ng 2 linggo. Tawag ni Ruo. Kuya Chengswan, Kuya Haoyu, Kuya Yingtong, bakit kayo nawala? Ang sama ng pakiramdam ko. Huwag kang matakot, Ruo. Papunta na kami sa'yo. Huwag kang mag-alala, Ruo. Babalik na kami. Makinig ka, Ruo. Kayong, pagkatapos ng aksidente, ang puso nila, unti-unting lumihis kay si Roro. Naipit ang paa ni Ruo. Ikaw na ang bahala umuwi. Ako, naipit lang ang paa ni si Roro. Agad-agad silang umalis. Iniwan ako ng mag-isa sa liblib na kabundukan. Kuya, parang may lagnat ako. Pwede bang ihatid mo ako sa ospital? Kahapon ayos KPA. Bilisan Montag, Haoyu. Naku. Naghihintay si Ruo para sa amusement park. Uminom ka ng tubig. Sinabi lang ni Roro na gusto niya sa amusement park. Iniwan nila ako na may 40 degree na lagnat.
Sagipin mo ako. Ruo. Sabay kaming nahulog sa tubig ni Sir Waro. Pinili pa rin nilang iligtas siya. Ngayon, nasira na ang kasunduan. Mula ngayon, wala na tayong koneksyon. Congratulations, Ruo. Gumaling ka na sa sipon. Ano ginagawa niyo sa kwarto ko? Sakto ang dating mo. Lagi kasing may sakit si Ruo. Hindi gumagaling. Malapit kasi sa amin 3 ang kwarto mo. Madali namin alagaan. Yung mga gamit mo, pinapakuha ko na. Ilipat sa guest room. Ano? Ate Kingning, kasalanan ka o tu. Mahina kasi ang katawan ko. Kung ayaw mo, lilipat na ako ngayon din. Huwag kang gagalaw. Sa bahay ng mga linto, kami ang masusunod dito. Naalala ko, sabi mo dati gusto mo ng kotse na to. Pinili ka o. Para sa, Salamat, Kuya Chengswan. ito, hiningi ka o, to SA Nanfu Temple. Sabi ng mga kaibigan ko, epektibo daw to. Ibibigay ko sa iyo ang kapayapaan at swerte ko. Ang bait mo talaga, Kuya Haoyu. Ito, pinakabagong modelo ng kwintas. Para sa, Salamat, Kuya Yingtong. Ang babait ninyong 3 sa akin. Hindi ka una alam. Ang gagawin ko, Nga pala. ay Qingning. Kapong birthday Montag di IBA, ano NG? Ibinigay sa iyo ng mga kuya. ha? May sakit si Ruo kahapon. Nakalimutan ka o ang birthday montag. Susunod na lang, babawi ako. Hindi na kailangan. Walang saysay na ang regalo. Huli na. Kingning, kahapon nagsinungaling ka na ikakasal ka. Ngayon naman, hiayonik ka na ayaf montag hindi regalo. Kanino ka nag-ate? Sige, ikaf nagsabing ayaf montag. Huwag kang magsisi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magsisisi. Shen Kingning, ano na naman yang ginagawa montag? Sir, maam, nakauwi na po kayo? Tutulong na lang ako sa kusina. Nandiyan si Ate Liu sa kusina. Kumain ka na lang. Agagaling mo lang sa sipon. Kumain ka ng gulay. Ito PA, paborito montag. Ong pork with chili. Kingning, kahapon, kanino ka napili pa kasalan? Yung venue ng kasal, nakapili na ako. Hintayin na lang natin ang malaking handaan. Ako. Pwede ba tong singsing para sa kasal? Kung hindi mo gusto, dadalhin kita para pumili ng iba. May pinapakasalan na ako. Magkakasal kami pagkaraan ng kalahating buwan. Dito ang singsing na ipinadala ng lalaki para sa kasal. Gustong gusto ko ito. Gusto ko ito. Tama na. Pwede na yung pagiging maarte mo sa amin. Pero sa harap ng mga magulang, nagsisinungaling ka pa rin? Kingning, itong paasa-asang. Laro, kung lagi mong gagawin, baka masiraan ka ng bait. Huwag mong kalimutan, sa drawer mo, mayroon pang isang love letter. Kaya Kingning, matagal mo ng pinlano. Kung sino ang pakakasalan mo, Sa 3 nilang lalaki. Mayroon talagang gusto ko. ang larawan mo ba ay galing sa internet? Nakita ko sa magazine ang singsing na ito. Isa lang ito sa buong mundo at napakamahal. Miss Lin, anong klaseng malaking tao ang napangasawa mo? Ganito kamahal ang singsing na ito. Mukhang ang katayuan ng aking nobyo ay hindi pangkaraniwan. Kaya nagsizin ungaling kan ga. Mukhang kami ang nagpalaki sa'yo ng mali. Mabilis kang magsinungaling. Narito ang sabaw. Mac and Gat. Ano nangyari? Sinadya mo ba yon? MS, Kingning. Alam kong kasalanan ko, aksidente kong napainitan ka, ngunit, hindi mo dapat ako pagbintangan, Kingning. Mahirap man ang pamilya namin, mayroon pa rin kaming dangal. Hindi ko hahayaang siraan mo kami, nanay. Umalis na tayo. Shen Kingning. Si Nanay Liu ay masipag at matiyaga. Naibuhos lang niya ang zapaf. Pero sinabi mo na sinadya niya. Pwede bang pigilan mo ang ugali mong mayaman? Huwag ka masyadong magpakatampo. Uun ka, Kingning. Mababay sina Nanay Liu at Ruo. Bakit mo sinabing sinadya nila? Kahit na sinadya, isang mangkok lang ng sabaw. Kailangan bang paalisin mo sila? Pag-isipan mong mabuti. Aray, Nasugatan, bakit ka nagkaganito? Kukuha ako ng first aid kit. ayos lang, gasgas lang naman to. Ito na. Hindi, kailangan pa rin pumunta sa ospital para magamot ang sugat. Tara na. Talagang ayos lang ako. Gasgas lang naman to. Sobrang kinabahan kayo. Kung magpapahuli pa tayo sa ospital, baka maghilom na ang sugat na to. Kingning, hindi maganda ang ideya mo. Ikaw ang pinakamamahal namin. Kahit konting gas-gas lang, masasaktan kami. Oo, tama. Mulan gayon. Kusina, mahigpit na lugar. Shen Kingning, bawal pumasok. Sige, alam ko na. Halika. Alam mo ba gamitin ito? Halika, tingnan ko. Bakit ang lala ng sugat mo? Tumawag ka ng 120, bilis. Siege.
Natapalan na ang sugat. Ingatan mo, huwag mabasa. Salamat. Kingning. Tiningnan namin ang CCTV. Talagang sinadya ni Inang Liu. Pero huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong magbibigay sila ng paliwanag para sa'yo. Ipapakita ko sa kanila ang tunay na mukha ni si Ruoruo. Mabuting bata, huwag mo nang sabihin ikakasal ka na. Ganyang mga salitang galit. Tiyo, tiya, hindi ako nagmamaktol. Totoo, ikakasal na ako. Ang jade pendant na ito galing sa pamilya Lin. Pamana para sa magiging manugang. Kunin niyo na lang ulit ito. At itong card, kaunting pera na naipon ko sa mga nakaraang taon. Ituring niyo na lang bilang pasasalamat sa pag-aaruga niyo sa akin. Ikaw, anak, bakit ka ganyan? Talaga bang ikakasal ka na? Ay, wala talagang swerte ang aming 3 anak na lalaki. Pasensya na sayo. Hoy, Kingning, gumawa ako ng isang gown para sa'yo. Dapat na ihatid na sa bahay nyo. Marunong ka rin gumawa ng gown? Kaunti lang. Aral ng pamilya Wang, ang sariling babae, sariling alagaan. Most salamat. Sige, umuwi ka ng maaga. Hihintayin kita. Tingnan nyo, maganda ba ako sa gown na ito? Kuya Chengswan, Kuya Haoyu, Kuya Jingtong, Jingnan and Yo. Maganda ba ako sa gown na ito? Si Ruoruo, gown ko ito. Sinisino ka para isuot ito ng walang paalam? Ako, Hindi mo ba alam, ang kumuha ng walang paalam ay pagnanakaw? Hubarin mo. Hindi ko alam na sa'yo ito. maganda lang kasi tignan. Kaya sinubukan kong isuot. Ay, Qingning. Hindi ko sinasadya. Huwag kang magalit. Tigilan mo ang mga dahilan. Hubarin mo. Ibalik mo sa akin. Hindi pa ako nakakasuot ng gown na ganito kaganda. Ito talaga ang itsura ng gown sa pangarap ko. Qingning. Di naman na ikasal. Pwedeng ibigay mo na lang sa akin ito. Sinabi ko na, malapit na akong ikasal. Ito ang gown ko para sa kasal. Ibigay sa'yo. Karapat-dapat ka ba? Huwag ka nang mag-atubili, tanggalin mo na yan. Pasensya na, Qingning ete. Pasensya na talaga. Tama na yan. Isang gown lang naman yan, hindi naman talaga ikakasal. Pinili Montag lang yan para lukuhin kami. Tapos nagpanggap KPA ng todo. Kingning, gusto Montag lang naman kami. Zilusin, TIPA, yung mga ganyang laro, sinabi ko na sa'yo dati. Huwag mo nang ulitin. SA toto lang, hop lang naman yan para SA eksena. Kung gusto ni Ruoruo, ibigay mo na sa kanya. Magano ba yan? Ako na ang magbabayad. Huling-huli ko na sasabihin, hindi ito prop. Ito ang kasal na gown na dinisenyo ng asawa ko para sa akin. Napakahalaga nito para sa akin. Si Ruoruo, huling sasabihin ko na ito. Kailangan mo na itong tanggalin ngayon din at isauli sa akin. Shen Kingning, ang asawa Montag. Isa lang sa amin 3 ang pwedeng maging asawa mo. Hindi ka pwedeng magtawag ng iba. Kahit na sa eksena lang, hindi pwede. Tama na, huwag na kayong mag-away. Kung ganon, Tatanggalin ko na lang ito ngayon. Kingning, si Ruoruo naman. Sinusubukan lang naman ang gown mo. Kailangan ba talagang gawing ganito kakasal? pasensya na po, Kingning ate. Habang tinatanggal ko kanina, nasira ko ng hindi sinasadya. Malinaw na ikaw ang pumutol niyan. Qingning ete, magkano ba ang gown na ito? Pwede kitang bayaran. Tama na yan. Isang sira-sirang gown lang naman yan. Sorry MO. Ito ay ipinakustomisa ng nobyo mo para sa iyo. Ziga, tama. Tawagan mo siya ngayon. Magano? Ako ang magbabayad. CJ, Honey, totoo bang ikinasal na si Kingning? Ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maaring maabot. Mangyaring subukan muli mamaya. Ay, akala ko totoo ang ginagawa ni Kingning. Anong nangyari? Hindi Montag na kontak ang artista? Malakas ang yabang, pero mahina ang dating. Aglago naman. May magagawa kang kakaiba. Sige na, hayaan mo na. Bigyan ka namin ng 1 milyon bawat isa. Bilhin na namin yung sila-silang gown na yan. Tara na, Ruoruo. Bibilhan kita ng bagong damit. Anong gusto mo, bibilhin natin. Nasa meeting. Kung may emergency, mag-text ka na lang. Magpapakustomisa ako ng bago at ipapadala sa'yo. Naku po. Ano ba naman ito? Sino ang pumutol nito? Ma'am, si Ruoruo po ang pumutol. Pero siya Ano ba naman yan? Nawalang ako kay Nanay Liu. Dahil mag-ina sila, kaya pinatira ko sila dito. Akala ka UBA. Hindi ko inaasahan na hindi lang sila walang utang na loob. Sinasaktan PA nila si Kingning. housekeeper, tanggalin mo sila agad. Opo. Kingning, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito kami, hindi ka na namin pahihirapan. salamat po.
Guro, pakiusap, ayusin mo ang damit na ito. Kahit magkano ang gastos, gagawin ko. Ito ay, personal na dinisenyo ni Mose para sa akin. Kailangan kong maayos ito. Maganda ang tela ng damit na ito. Subukan ko. Sige, salamat po. Paumanhin, ang istruktura ng tela mismo ay ganap ng nasira. Paumanhin talaga, pasensya na. Si Roro, ganyan lang ba ang alam mong gawin? Mga mababang paraan para mapatunayan ang sarili mo. Shen Qingning, kanyang biat halaga. Ang pagtingin mo kay Ruoro, isang sira lang na damit. Binayaan ka na, kailangan mo ba talagang paalisin siya bago ka masyahan? Bahala ka sa iniisip mo. Hoy, anong klaseng ugali yan? Puntahan mo si Ruoro at humingi ng tawad ngayon din. Narinig mo? Humihingi ng tawad? Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Siya ang sumira ng damit ko, siya ang may kasalanan. Tigilan mo ang salita. Halika, humingi ng tawad. Bitawan mo ako. Sinabi ko na, pagkatapos ng 10 araw, lisanin ko ang pamilya Lin. Mula noon, wala na akong kinalaman sa inyo. Ngayon, umalis kayo agad sa kwarto ko. Lumabas kayo. Shen Qingning, tumigil ka at apak ata. Maami na kaming nakita na ganyang paraan. Bahala ka. Boss Lin, ang bagong alahas ng Lins, ay pinangalan ng Ruoro. Si Ruoro ay isang mahalagang tao. Sa pagdating niya sa buhay ko, labis akong natuwa. Nakakatawa. Pa sa Golden Dragon Award, samahan natin siya sa stage. How you, ang galing. Sa pagtanggap ng award na ito, nais kong pasalamatan ang isang espesyal na tao, si Ruoro, salamat sa iyo. Si Ruoro, ang tropyo na ito. Shen Qingning, masaya ka ba sa panonood ng TE? Kahit umalis ako sa pamilya Lin, maayos pa rin ang buhay ko. Paumanhin. Nabigo ka. Nandito na, nandito na. Miss Shen, ako si Xiao Zhang, assistant ni Boss Wang. Tinadalhan ako ni Boss Wang para magbigay sa inyo ng mga bagay. Ito ang handa ng bahay para sa kasal, at ito ang sasakyan para sa kasal. Sabi ni Boss Wang, alin man sa mga ito ang gusto mo. Iyon ang iyong gagamitin. Ito ay eksklusibong alahas mula sa nangungunang workshop sa Ebansa. Ginawa para sa iyo, isa lang sa buong mundo. At ito, 8.88 milyong piso bilang regalo. Ito, Nakita mo na ang lahat ng bagay, di ba? Masyadong mahal ang mga ito, hindi ko maaaring tanggapin. Sa paningin ko, Wang Mose, ikaw ang tunay na walang katumbas na kayamanan. Ang meron ng iba, dapat meron din ang asawa ko. Ang walang iba, dapat meron ng asawa ko, 10 beses, 100 beses pa. Mose, ang bait-bait mo sa akin. Salamat. Iwanan mo na lang. Miss Qingning, magandang balita. May clue na tungkol sa jade pendant na ipinahanap ninyo sa amin dati. May mga relikya ng aking mga magulang sa susunod na auction. Kailangan kong makuha ito. Ruoro, kapag may nagustuhan ka mamaya, itaas mo lang ang kamay mo. Ngayong gabi, ang gusto ka ulang ay masaya ka. Kuya Haoyu, ang bait-bait Montag is aakin. Ang 3 malalaking tao ng pamilyang Lin, ang bait talaga kay si Ruoro. Hindi mo akalain, itinatapon ang tunay na Phoenix at pinapaboran ang anak ng katulong. Ang mukha ng pamilyang Lin, talagang kinainisan niya. Sino ang mag-akala noong mga panahong iyon? Sila ay kay Shen. Akala ng lahat, si Shen Qingning na talaga. Ang magiging young mistress ng pamilyang Lin. Mga ginang at ginoo, ang susunod na item ay mula pa sa panahon ng Tang at Song. Iyon na. Ang jade pendant ng pag-ibig ng aking mga magulang. Nahanap ko rin. Panimulang presyo, 5 milyon. Ngayon, 550,000. 600,000. 700,000. Mukhang mahalaga talaga kay Shen Qingning ang pendant na ito. Ang ganda talaga ng jade pendant na ito. Hindi ko alam kung ano ang itsura kapag suot ko ito. Ano kaya ang itsura? Bibilhin ko ito para sa iyo. 1 milyon. 2 milyon. Tumataas sa 2 milyon. 2,500,000. 3 milyon. Ginoong Lin Jingtong. Tumataas sa 3 milyon. May magtataas pa ba? Alam nilang lahat ang kahalagahan nito sa akin, pero... Nanay, tatay, pasensya na. Walang kwenta ako, hindi ko na ipagtanggol. Ang inyong mga relikya. Qingning, huwag kang malungkot. May larawan na ako ng pendant. Ipinadrawing ko na ito para sa iyo. Maghahanap tayo ng magkasama. Siguradong mahahanap natin ito. Anuman ang kailangang gawin,
Hahanapin ko ito para sa iyo. Salamat sa inyo. Hindi pwede, di pwedeng mapunta sa iba ang jade pendant. Di ba't sinabi mo dati may gustong bumili ng mahal sa Hope? Di ba sinabi mong yan ay regalo sa Fayank mo? Hindi pwedeng ibenta? E benta mo na, di naman gusto ng iba. Tama na siguro to. 30 milyon, una. 50 milyon. May mas mataas pa ba? Kuya Chongxian, Ate Kingning, parang. May galit sa akin. Palagi akong tinatarget. Mga kasama, magpapailaw ako ng SKY Lantern. Naku, Sky Lantern. Ang astig ni Boss Lin. Kuya Cheng Chuan, itong jade pendant na. Binili mo para sa akin. Napakahalaga sa akin. Gusto kong ikaw mismo ang magsuot nito sa akin. Kuya, feeding akin na lang ang. Pagkakataong magsuot kay Ruoro ng pendant? Kuya, gusto ko rin magsuot kay Ruoro ng pendant. Yun palang pangako dati, biro lang pala. Aray. Pasensya na. Bakit ka UBA tunabazak? Roro, pakiusap, ibigay mo sa akin. Ang mga pirasong to, para sa iyo, baka hindi importante. Kahit magkano ang bayaran, gusto ko to. 8 Chingning. Salamat. Gusto ko talaga ang mga pirasong to. Salamat sa pagpulot. Roro, pakiusap. Ibalik mo sa akin ang pendant na to, ito lang ang. Tanging alaala ng magulang ko, di ko kayang mawala to. Ziga. Ito, para sa'yo. Huwag. Shen Qingning, ang itsura mo ngayon. Parang asong basang-basa at nagmamakaawa. Shen Qingning, anong ginagawa mo sa pool? Lumabas ka. Ano? Hinahanap ko yung pendant na binasag at itinapon ng paborito ninyo. Alaala yon ng magulang ko. Alala? Pasensya na Qingning, ako, hindi ko alam. Alaala pala ng magulang mo. Nakalimutan ko rin bigla. Magkakasakit ka nito, uwi na tayo. Dalhin kita pa maligo ng mainit at saka, ilang beses na hindi paborito natin si Ruoro. Ikaflang ang nasa puso namin. Ako lang. Kung ako lang talaga ang nasa puso ninyo. Bakit ninyo ako hinayaang maghintay ng isang buong araw sa dis? Ako lang. Kung ako lang, bakit nung lagnat ako ng 40 degrees? Dinala mo si Roro sa amusement park. Kung ako lang, bakit nung may mainit na sabaw na tumapon? Walang pag-aatubili mong ipinagtanggol si Roro. Kung ako lang talaga, bakit mo hinayaan si Roro? Nasirain ang gown ko at basagin ang jade pendant ko. Hindi ba kayo natawa sa sinabi ninyo? Nanay, tatay, paumanhin. Hindi ko naprotektahan ang mga naiwan ninyo. Zenozia, bakit niya niayakap si Qingning? Huwag kang matakot, nandito ako. Ikaf. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ruoro, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang, Bea? Ayos ka lang? Ikaw, bumalik ka na. Ilang araw pa lang akong wala, ang galing-galing mo pa naman. Bakit ganyan ang nangyari sa'yo? Sige, kung ayaw mong sabihin, di kita pipilitin. Maghugat ka na, basa ka. Ay, ako na lang. Ano? Nahiya ka? Kasal na tayo. Malapit na ang kasal natin. Kung ngayon ka pa nahihiya, paano na sa gabi ng kasal? Mahal. Sige, di na kita bibiruin. Maligo ka na para mawala ang lamig. Mauna na ako maligo. Ako, magtatrabaho muna ako.
Kingning, ipagtatanggol kita palagi. Yehey! Pumasa ako. Congratulations, Qingning. Nakapasa ka sa kolehiyo. Salamat. Dilat. Paano mo nalaman na gusto ko ang bracelet na ito? Mulan gayon. Ang bracelet na ito na ang magsasamahan sa'yo. Salamat. Kingning, anong ginagawa mo? Bakit mo sinunog ang mga ito? Sabi ko na, ikakasal na ako. Mga bagay na ito. Baka magselos ang asawa ko. Azava? Yung artista bang yumakap sa'yo? Kingning, alam ka o. Galit ka pa rin dahil sa jade pendant. Tingnan Montag. Ito ang hinanap namin sa buong lungsod para sa'yo. Huwag ka ng magtampo, ha? Ito'y katulad ng iyong agima. Hindi na kailangan. Hindi ito alaala ng aking mga magulang at saka. Ito'y personal kong bagay. Huwag na kayong mag-abala. Mga ginoong Lin. Kingning, tama na yan. Paalang magtampo. Ginaganyan mo ba kami? Hanggang kailan ka pa ganyan? Ganyan? Hindi ako nag-aarte. Bukas alas 12 ng tanghali ang kasal ko. Inaanyayahan ko si Lin Jingtong. Lin Chengxuan. At Lin Haoyu. Na dumalo sa seremonya. Kingning. Seryoso, BA2? Di pwedeng mangyari. Mahal na mahal tayo niya. Paano siya magpapakasal sa iba? Nga naman. Nakakatakot lang yun ulit. Maganda ba? Ang ganda. Maganda, maganda talaga. Kingning, kung hindi ka masaya doon, bumalik ka sa amin. Tumigil kayo. Kasal ni Kingning ngayon. Saan kayo pupunta? S.A. Kazal. Tumigil kayo. Kasal ni Kingning ngayon. Saan kayo pupunta? Nanay, tatay, kahit mag-inarte si Kingning, naniniwala pa rin ba kayo sa kanya? Anong tampuhan at tag-inarte? Magpapakasal na talaga si Kingning. Daibaan ninyo nakikita? Nakita na namin. Mahal tignan, yang damit na, yan a. Shen Kingning, kung gusto mong maglaro, sasamahan ka namin. Tingnan natin. Sino ang susundo sa'yo ngayon? Alas 12 na. Ano? Yung aktwa na yakap-yakap ka. Bakit hindi ka sinundo? Hubaran Montag na yang damit. Wag ka nang magdrama. Shen Kingning, yang ginawa Montag. Dahil lang ba yan sa hindi kami pumunta sa ESA? Pa magpakasal? Pupunta kami ngayon. Pumili ka. Ikaw. Kuya Chengxuan, zinanay ka o. Naaksidente si nanay. Di ko alam ang gagawin. Kung wala si nanay, hindi na rin ako mabubuhay. Aksidente? Huwag kang magpanik. Pupunta kami ngayon. Tumigil. Kasal ni Pingning ngayon, ang saya-saya. Wala kayo ngayon, talagang pagsisisihan nyo ito sa hinaharap. Mama at Papa, si Kingning ay atin. Sino ang maglakas loob na agawin siya? Huwag na kayong makisali sa kanyang paglalaro. Hintayin nyo lang na maayos namin ito. Kapag naayos na ang problema ni Ruoro, babalik ako at papakasalan ko siya syempre. Kayo. Magsisisi kayo. Talagang magsisisi kayo sa hinaharap. Miss Qingning. Paumanhin talaga at nahuli ako. Medyo nagkaroon ng traffic sa daanan. Ayos lang. Anak, Kailangan mong maging masaya. Gagawin ko po. pack yours up. Aray. Ma, okay ka lang ba? Ang sakit nito. Paano ito nangyari? Aray, ang sakit talaga. Ma, kung may mangyaring masama sa iyo, hindi na rin ako mabubuhay. Ruoro, ayos lang ito.
Giginhawa lang si Inang Liu, tara na. Ang sakit Montag, Ama? Huwag kang mag-alala, lagi kaming nandito para sa iyo. Doktor, ano nga nagastusin? Ibigay niyo sa akin ang pinakamahusay na pangkat ng espesyalista. Hanapin niyo agad sila dito. Aray, ang sakit talaga. Kingning. Papayag ka bang pakasalan mo ako? Papayag ako. Ma, kailangan mong labanan ito. Huwag kang sumuko. Ruo, huwag kang mag-alala, nandito kaming lahat. Iyak na magiging ayos lang si Inang Liu. Anong nangyari sa inyo? Parang, may nawawala akong importante na bagay. Kingning, Tiyo at Ya, bakit po kayo naparito? Bagamat hindi ka naging manugang na babae ng angkan namin, Lin. Ngunit sa puso namin ng iyong Chiolin at ko. Matagal ka na naming itinuturing na aming sariling anak. Nawa itong anting-anting para sa kaligtasan. Pagpalain kang ligtas sa lahat ng oras at masaya magpakailanman. Salamat po sa inyo. Kingning. Tara na. Esan, hindi sinasagot ang telepono ni Kingning. Hindi rin sinasagot ang telepono ni Mama at Papa. Kanina sa intersection, parang nakita ko si Kingning sa wedding car. Bakit hindi mo sinabi agad? Kuya Jingtong, saan ka pupunta? Pwede bang manatili ka pa ng kaunti para makasama ko? Ruoro, nandito naman sina kuya at ang ikalawang kuya para samahan ka. Mayroon akong gagawin, alis na muna ako. Si Ruoro, ligtas na si Nanay Liu. Nakaligtas na siya sa peligro. May trabaho pa ako sa opisina. Alis na rin muna ako. Ruoro, may kailangan pa akong asikasuhin. Hintayin mo ako, babalik ako para samahan ka. Ano ba, Tong Mga, tu? Bakit lahat sila may gagawin? Okay lang. Kuya Hauyu, kahit na mag-isa lang ako. Ayos lang naman. Naintindihan ko, pero Mabuti naman kung naiintindihan mo. Aray. Ang sakit. Sobrang sakit. Sige, malayo na sila. di ba't napag-usapan natin, kailangang maiwan ang tatlong magkakapatid ngayon? Sino ba naman ang makakala na si Shen Kingning? Tunay ba ang kasal niya ngayon o pek? Kung tunay, huli na sila. Kung pek naman, mas mabuti pa, kung ginago sila ni Shen Kingning. Maghihiwalay din yan sa bandang huli. Pagdating ng panahon, yung tatlong lalaki, mapagpipilian na lang ng anak mo. Sakto, hindi ko na kailangang magpanggap dito. Nagtitiis pa ako. Imposible. Hindi talaga magpapakasal si Kingning. Shen Kingning, lumabas ka. Kingning. Nasaan ka? Kasal lang naman yan. Kukunin ko ng aking ID at tayo ay mapaparehistro. Hindi na tayo maghihintay. Upunta na tayo ngayon. Nanay, tatay, itinatago nyo ba si Kingning? Gusto nyo bang pagsisihan namin? Hindi nakakatuwa ang biro nyo. Huwag na ninyong pasunurin si Kingning. Oras na pa magdesisyon siya kung kanino siya magpapakasal. Tang asterisk A. Tatay, nasampal mo na kami, sabihin mo na sa amin. Nasaan na siya? Gusto niyo talagang malaman. Kung nasaan si Kingning, di iba? Bakit hindi niyo? Personal na tingnan? Nanay, tatay, nagluluko lang kayo. Di iba? Kumuha lang kayo ng artista, si Kingning. Grabe naman siya. Mahal na mahal tayo ni Kingning. Hindi siya magpapakasal sa iba. Hindi rin ako naniniwala na magpapakasal si Kingning. Puntahan natin siya ngayon. Tara. Mahal. Ganito sila ka-determinate kay Kingning. Natatakot talaga ako na baka may gawin silang masyadong matindi. Sa wakas, si Kingning ay nakahanap na ng sariling kaligayahan. Magbabayad din sila sa huli. Sa kanilang katangahan at kayabangan. Pero, huwag kang mag-alala. Hindi rin simpleng tao ang asawa ni Kingning. Nakita mo naman sa handaan kanina. Mga taong sa TI lang natin nakikita ang mga yon. Maghiwa-hiwalay tayo
Mag-text tayo palagi. Kingning. Dito po ba kayo para sa kasal? Tapos na ang seremonya. Ang reception, sa pribadong estate po gaganapin. Ang ganda. Pwede bang mag-rent dito para sa pelikula? Hindi ko alam. Yon. Pasok muna tayo. Halika. Sir, pribadong estate po ito. Hindi po pwede ang hindi inimbita. Umalis kayo. Wala pang lugar na hindi. Napapasukan ni Lin Jingtong. Huminahon ka. Tanong lang, sino po may-ari nito? Pwede po bang malaman? Gusto lang po naming makipagkita sa may-ari. Ang pangalan po ng may-ari namin ay Wang. Hindi po kami tumatanggap ng bisita dito. At hindi rin ito lugar para maghanap ng tao. Umalis na po kayo. Wang? Baka yung Wang na sobrang yaman? Anong iniisip mo? Saan naman makakaroon ng oras yung Wang na yun para magpangga? Tingin ka o. Kamag-anak lang siguro ng pamilyang Wang. Kahit ano pa yan, ang magpapakasal sa lugar na to ay siguradong hindi pek. Mukhang. Totoo ngang ikinasal si Kingning. 2 linggo na ang nakalipas. Totoo palang ikinasal siya. Bakit ikakasal si Kingning sa ibang lalaki? At isang lalaking hindi natin kilala? Hindi ba sapat na ang pagtrato natin sa kanya? Hindi pwede. Tatanungin ko siya ng diretso. Peter Van Montag, K.O. Tatanungin ka o siya. Hayaan silang pumasok. Peter Van Montag, K.O. Kingning. Ako. Hindi na ako pipili. Dahil may asawa na ako. Magpapakasal na ako sa iba. Sa loob ng 2 linggo, magkakasal na kami. Ito ang singsing na binigay niya sa akin. Gustong gusto ko to. Hindi ka na rin magpapakasal. Pwede bang ibigay Montag sa akin to? Sabi ko na magpapakasal na kami. Ito ang kasuotan ko sa kasal ko. Ibigay ko sa'yo. Karapat-dapat ka ba? Hubarin mo yan ngayon din. Sinabi ko na, pagkatapos ng 10 araw, tuluyan akong aalis sa pamilya Lin. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyo. Ngayon, umalis kayo sa kwarto ko. Lumabas kayo. Palang si Kingning ay matagal nang nagsabi sa amin ng sagot. Tayo lang ang matigas ang ulo. Ayaf makinig. Kuya, pangalawa, hindi ako magiging tulad ninyo. Nadubak. Kingning ay sa amin. Talagang sa amin. Hindi ko hahayaang may kumuha sa kanya. Mula sa amin. Ano? May problema. Hayop ka. Ang pagpapalaki sa pamilya Lin, ngayon ko lang nalaman. Ikaf, Givang. Nandito lang kami para hanapin si Kingning. Nagpadalos-talos lang siya. Sana maibigay Montag siya sa amin. G. Wong. Tulad mo, kahit sino pwede sa'yo. Pero kami, talagang si Kingning lang ang kailangan namin. Ang aral ng pamilya Wang buong buhay. Isang tao lang ang pakakasalan. Hindi gagawa ng anumang. Hindi tama sa kahit sino o anumang bagay. Si Kingning ay nasa tamang edad na. Nang pakasalan niya ako, malinaw ang isip niya. Mahal niya ako. Bukod pa riyan. Hindi naman talaga siya ang kailangan niyo. Kuya Chengswan, Kuya Haoyu, Kuya Jingtong. Hindi ba ako nakakaabala? Ruo, bakit ka nandito? Nakalala ako sa inyo. Si Ate Kingning, talaga ngang nagpakasal. Ang gwapo naman. Bakit si Shen Kingning? Kahit iniwan, nakahanap pa ng napakagandang lalaki. Ruo, umuwi ka muna at alagaan si Inang Liu. Talagang si Kingning lang ang kailangan namin. Hindi namin gusto si Ruo. Ang nararamdaman lang namin sa kanya ay pagpapahalaga at pag-aalaga. At kung kanino kami pakakasal. Alam namin sa aming sarili. Nakakainis. Pinaghirapan ka o yun.
Tapos pagpapahalaga lang ang ibibigay. Ang gusto ko. Ay lahat ng kayamanan ng pamilya Lin alam ko. Sa puso ninyo. Hindi ako kailanman makakapantay ni Ate Kingning. Pero huwag kayong mag-alala, mga kuya. Kahit gusto ko kayo. Hindi ko kayo gagambalain. Pero, si Kingning ay kasal na. Papipiliin ka PABA niya? O gusto niya lahat? Imposible iyan, Kingning. Hindi naman talaga gusto niya lahat, di ba? Hindi naman talaga sinabi ni Kingning na nagkagusto siya sa kahit sino. Ito ay panirang puri, ngunit ano paman. Ako ang asawa ni Kingning. Kung tungkol sa kung sino ang gusto ngayon ni Kingning, gusto mo bang puntahan natin sila at tanungin ng diretsyo? Aaminin ko, dati talaga akong nagkagusto sa kanila at alam ko. Isa sa tatlo nila ang magiging asawa ko sa hinaharap. Ngunit ang pagkagusto ko sa kanila, unti-unti itong nawala sa tuwing. Pinipili nila si Roro palagi. Ngayon, sigurado na ako. Sa natitira kong buhay, ikaw lang ang mahal ko. Naniniwala ako sa'yo. Ako ang asawa mo. Asawa. Ginawa niya ang parehong galaw sa ibang lalaki. Gising na. Malalate ka na sa paaralan, gising na. Ayaw kong bumangon, pahinga pa ako ng konti. Siege. Joke lang. Ah, Kingning, bawal kang lumapit sa kanya. Naging abala ka kagabi, bakit hindi ka pa natutulog ng mas matagal? Kami dapat ang pinakapinagkakatiwalaan niya, pero ginawa niya iyon sa iba. Ang pinakamaselang bagay. Kingning, hiwalayan mo na siya. Umuwi ka na sa amin, pwede kong tanggapin na. Wala nang nangyari. Kaming tatlo. Sino talaga ang pipiliin mo? Dumating na ang zabaf. Ingat ka lang. Ano bang nangyari dito? kayo tatlo. Wala akong pipiliin sa inyo. Nakita niyo na, di ba? Kasal na ako. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Hindi rin ako nakikipaglaro sa inyo. Hindi ako uwi kasama niyo, may asawa na ako. At ang aking kinabukasan, wala nang lugar para sa inyo. Bakit? Sa tingin ko, malinaw ko nang nasabi ito. Hindi ka ba nagkagusto sa isa sa amin dati? Sabihin mo, ang pag-ibig, ganong na lang ba kadaling Izuko? Pero mahal na mahal ka namin na maraming taon. Hindi na mahalaga iyon. Huwag na kayong magsabing gusto niyo ako. Aminin niyo na. Ayaw lang niyo talagang bitawan. May iba na kayong kasama ngayon. Nagkataon lang. Ganon din ako. Mas magiging maayos ang buhay natin sa hinaharap, di ba? Mga kuya, Sama ka sa amin, ete. Maglaro tayo ng bola. huwag niyo siyang tawaging Ete. Aiken SI8. Hindi, ete ni Jingtong siya. Tama na, huwag na kayong magtalo. Sa susunod, huwag niyo na akong tawaging Ete. Pangalan na lang ang tawag niyo sa akin, mas espesyal yon. Sa susunod, pangalan na rin ang tatawagin ko sa inyo. Jingtong. Ang pangalan ng bawat isa sa inyo, sa puso ko, ay Nade Tanji. Hindi kami masyadong matigas ang ulo. Maaming bises na naming sinabi sa'yo. Totoong mahal ka namin. Walang saysay ang pagdudaldal. Ganito na lang. Kuya Jengswan, Kuya Haoyu. Kuya Jingtong, umuwi na tayo. Kingning. Sana sa susunod, huwag ka nang pipilit. Kapag may problema, sabihin mo sa akin, palagi akong nandito para sa'yo. Palagi. Walang makakapagarantiya ng palagi, kahit mga kuya ko, hindi nila magagawa. Hindi ko rin magagawa, pero ang masisiguro ko. Kapag may hindi pagkakaunawaan tayo, pipilitin pa rin nating magmahalan. Ginoo, ginang, handa na ang almusal. Kingning.
Tara, kumain na muna tayo ng agahan. Naiinggit ako kay MS Shen, napangasawa niya si Boss Wang. 3 henerasyon ang nasave niya sa paghihirap, kung ako yon. Iwan ko rin ang mga ampon na magulang para makapag-asawa sa mayaman. Hindi ganon kadali maging mayamang misis. Di mo ba napanood sa TE, bago pumasok sa mayaman? Kailangang pumirma ng kasunduan, kapag naghiwalay, walang mayuwi. Di ko alam kung ano ang Boss Wang. Sa kanya, syempre dahil sa mukha niya yon. Ang mukha ni MS Shen. Parang. Sa mayaman, wala namang totoong pagmamahalan. Sigish, huwag nang magsalita, trabaho na. Mose, hinahanap mo ako. Kingning, halika. Umupo ka. Heto, Heto na, ang prenuptial agreement. Kingning, ang pamilya namin Wang ay isang sentenaryong malaking pamilya. Ayon sa tradisyon ng aming pamilya, ang mga bagong kasal ay dapat pumirma ng prenuptial agreement upang masiguro ang kalikasan ng ari-arian ng magkabilang panig. Alam mo naman, nagpakasal tayo ng mabilisan, ngunit ang mga kailangang proseso ay dapat pa rin gawin. Naiintindihan ko. Mas mabuting isulat ng maaga, itim sa puti, upang maiwasan natin sa hinaharap. Ang mga hindi kinakailangang gulo. Kingning, hindi mo ba titignan ang nakasulat dito? Hindi na kailangan. Ang yaman ng pamilya Wang ay iyong pinaghirapan. Ako, si Shen Qingning, ay hindi mag-iimbot ng hindi sa akin. Kingning, baka nagkakamali ka. Ano sa palagay mo ang pinapapirma ko sa'yo? Ang prenuptial agreement. Huwag kang mag-alala kahit sa hinaharap. Ang ating relasyon sa pag-aasawa ay magbago. Hindi kita pag-initan. Tingnan mo ito. Listahan ng ari-arian bago ang kasal. Narito ang lahat ng aking ari-arian, parehong movable at immovable. Antigo, calligraphy at painting, alahas, at mga gusaling pangkomersyo na lampas sa 10 bilyon. Alam kong mayaman si Wang Mose, ngunit hindi ko inakala na ganito kataas ang kanyang halaga. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Lahat ito ay iyong ari-arian bago ang kasal. Ang tuntunin ng pamilya Wang, ang ari-arian ay hindi nahati sa bago at pagkatapos ng kasal. Sa panahon ng pag-aasawa, ang nagkasala ay aalis ng walang dala. Sa madaling salita, kung sa hinaharap ay malaman mong nagbago ang puso ko, lahat ng ito ay sayo. Hindi nga. Sa panahong ito, mayroon pa palang ganitong. Mahigpit na pagpapalaki sa pamilya. Kingning, naniniwala ka na ba ngayon sa magpakailanman na sinabi ko? Wang Mose, kung noong araw na iyon. Hindi ako ang taong iyon, pipili ka ba ng basta-basta? Ng isang tao para pakasalan? Hindi. Talagang hindi. Maghihintay ako, hihintayin kitang pakasalan ako. Alam mo, pinili kita dahil wala akong ibang pagpipilian. Kaya nga ikaw ang pinili. Hindi mahalaga yon basta't maganda ang resulta. Sige na. Mabuti naman. Naghintay ako sa'yo. Bakit ka naghintay sa akin? Pinili kita, ano ba? Dahil sa love at first sight. Hindi ako naniniwala. Sumunod ka sa akin. Tumingin ka sa likod. Dito, nandito lahat ng gusto mong malaman. Hindi ko alam kung ano ang nakita ni Boss Wang. S.A. kanya. Siyempre, dahil sa mukha niya. Ang mukha ni MS Shen. Talagang magkamukha. Ito ako. Tama. Ang mga Wang mahigpit sa pagpili ng partner. Isang beses na love at first sight, ano yon? Ang unang pagkikita, hindi ko rin inaamin, na nahulog ako sa'yo. Pero paulit-ulit na pagkikita, kailangan kong aminin. Talagang nahulog ako sa'yo. Ano nangyari pagkatapos? Ilan beses ba talaga kayo nagkita? Bago naging kayo? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Pero sa paligid mo, laging may 3 childhood friends. Ang tingin mo sa kanila, hindi mo maitago. Kaya, tinigil ko na ang pag-amin. Bagalan mo ang takbo.
Buti na lang. Sa ika-negatibo 79 na pagkikita, pinigilan kita. At nag-imbita sa'yo na magpakasal. Sa lugar na hindi ko alam, ako pala. Ay minahal ng ganito kalalim. Mose, wag na tayong maghiwalay. Hindi na tayo maghihiwalay. Anong ginagawa mo? Sino ang nagutos na kalabing Montag ang gamit ni King? Utos po ito ni Mrs. Papagtapon daw po lahat ng gamit dito sa kwarto, isa't isa. Hindi ito gamit ni Miss Kingning. Nakalimutan niyo ba? Ang kwartong ito, matagal nang ibinigay niyo kay si Ruoru. Anong ginagawa niya sa kwarto ko? Tamang-tama ang pagdating mo. Laging may sakit si Ruoru. Hindi ko magaling. Ang kwarto mo, mas malapit sa amin tatlo. Madali naming alagaan. Ang gamit mo, pinapakilos ko na. Sa guest room. Ikaf, ayusin Montag ang gamit Montag. Opo. Tara, kunin natin ang gamit ni Kingning. Dalhin lahat pabalik, ibalik ang lahat sa dati. Tama. Kunin ko na mga alaala namin. At ni Kingning. Kapag nakauwi siya at nakita itong bumalik sa dati, siguradong magiging okay na siya. Tara na, alis na tayo. Ito ang kwarto ni Kingning. Bakit naging ganito kasimple? Sa panahong ito, talaga bang pinabayaan namin si Kingning? Siya ang ating prinsesa. Hindi ba ilang bises na naming ipinaliwanag? Ay si Ruoru, aming pagpapahalaga at awalang ang nararamdaman namin. Bakit nainggit pa rin siya? Hanggang sa iniwan tayo? Kuya Jingtong. Ruoru, bakit ka nandito? Hindi ba't dapat nasa ospital ka? Nag-alaga kay Nanay Yu? Kuya Yingtong, okay na po si nanay. Nakalala lang talaga ako sa inyo. Ang sama-sama ng lagay ninyo noong araw na iyon. Nandito lang ako para mag-alaga sa inyo. Kumain kayo ng maayos, magpahinga. Kapag malakas na ang katawan, saka kayo magkakalakas para humingi ng tawad kay Ed Pingning. Ruoru, kami. Sige na Kuya Yingtong. Magpahinga ka na lang. Ako na ang magluluto. Kuya Jingtong, malapit na ito. Aray, ang sakit. Ayos ka lang ba, Ruoru? Ruoru, okay ka lang ba? Bakit ka ganyan ang ingatingat? Okay lang. Natakot akong magutom ka, kaya nagmamadali. Kunin ka o ang first aid kit. Kuya Jingtong, ako. May sasabihin sana ako sa iyo. Anong ginagawa ninyo? Kuya Chengswan, Kuya Haoyu. Bakit kayo nandito? Nagluluto lang ako. Nadali ka ulang ang daliri. Ang ingat-ingat naman. Kailangan ba sa ospital? Okay, Ling. Hindi naman ganon. Maupo muna kayo. Malapit na matapos ang pagkain. Bakit ganyan ang suot mo sa kusina? Dati sa kusina. Pati siyang naka-uniforme. Ito, Kingning, paborito mong adobo. Esensya na Ruoru, ako. Okay lang Kuya Chengswan. Naintindihan ka o. Sobra lang kayong nagmimis kay Ate Kingning. Pero talaga naman, si Kingning. Nandito naman kayong tatlong magagaling na lalaking nagmamahal sa kanya. Pero nakipag-asawa pa rin siya sa iba. Pero, Yung asawa ni Ate Kingning. mukhang mayaman na mayaman. Kung makakapag-asawa ng ganoong lalaki, baka makakapagpahinga ng ilang dekada. Tama na. Hindi ganun si Kingning. Pasensya na, Kuya Haoyu. Hindi ko sinasabing nakahanap ng mayaman si Ate Pingning. Nawa lang ako sa inyo. Nandito naman kayong tatlong magagaling na lalaking nagmamahal sa kanya. Pero lagi pa rin siyang nakikipagtalo sa inyo. Hindi talaga kasalanan ni Kingning. Kami ang kulang sa pag-alaga sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ano ba yan? Dati, konting udyok lang. Mainit na ang ulo nila. Ngayon, parati na lang. Silang nagtatanggol kay Shen Qingning. Baka naman. Pagkatapos mawala si Shen Qingning, napagtanto nila, ang ganda ng pagkatao ni Shen Qingning. Hindi pwede. Ano na lang ang halaga ng mga taong pinaghirapan ko? Mukhang. Kailangan kong kumilos na agad. Ganito ba lagi si Ruoru kapag kasama natin? Kuya Yingtong, ito ang paborito mong Peking duck. Hindi na. Nagda-diet ako ngayon. Okay lang. Kahit nagdadiet, kailangan mo pa rin alagaan ang katawan mo. Kahit tumaba ka o pumayat, sa puso ko, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Ang taba. Sa susunod, bawasan ko ang mantika. Sige. Kukunin ka o ang first aid kit. Kuya Jingtong, ako. May sasabihin sana ako sa'yo. Hello, Chong. Tulungan mo kong maghanap ng tao. Si Ruoru. Gusto ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanya mula nang ipinanganak siya. Kuya Yingtong, tulog ka na ba? Ano yun? Nasira ang hater sa kwarto ko. Pwede bang gamitin ang SA, yo? Sige, gamitin Montag.
Lin Jingtong. Pagkatapos ng gabing ito, magiging lalaki na kita. Ang init. Baka nasira ang aircon. Kuya Yingtong, tapos na ka umaligo. Salamat, Kuya Yingtong. Bakit ang pula-pula ng mukha mo? Tingnan ka o. Huwag mo akong hawakan. Hubak, hubak. Epekto na ito. May sasabihin talaga ako sa'yo palagi. Huwag kang lumapit. Kuya Jingtong, Matagal na kitang gusto. Kung nahihirapan ka, Huwag kang lumapit. tutulungan kita. huwag kang magtiis. Huwag kang lumapit. Yingtong. Ano nangyari? Wala. Sabihin Montag. Sino ang nagutos SIO na lagyan ako ng giga mo? Sino ang nagutos SIO na akitin ako? Vuvala. Gustong-gusto kita lang talaga. Sabihin Montag. Mas gusto Montag ba si Yingtong? O mas gusto mo ako? Bakit siya lang inakit Montag? Hindi mo ako inaakit? Hindi ba ako kaakit-akit? Hindi, kakit-akit ka. Natatako lang akong mawala ka. Kaya settle na lang ako sa iba. Kuya Haoyu, maniwala ka sa akin. Gusto talaga kita. Gusto Montag ako? Nagsetle ka sa iba. Malamang sa isip mo, kaming tatlo. Ay mga bagay na lang na madaling makuha, iba? Nako. Kung hindi dahil sa nagmamadali ka ngayon, patuloy kaming naloloko. Zero o ruo. Anong karapatan mong pumili sa amin? Mali ako. Huwag niyo kalimutan, ako ang nagligtas sa inyo. Patawarin niyo ako ngayon. Sa wakas naiintindihan ko na, ang naramdaman ni Kingning noon, masamang babae ka, yung utang na loob. Ilang bises mo nang ginamit, dahil SIO. Nawala sa akin si Kingning, yang zakzak na yan, ay parusa Montag. Nakakainis. Dahil ba ako ang paborito nila? Bakit ganito? Kingning. Naroon siya, pero wala akong magawa kundi panooring mawala si Kingning. Noong hinahanap mo ang mga gamit ng magulang mo, ganito rin ba ang sakit at desperasyon mo? Hello, pakisuyo ito. Kai Shen Kingning. Siege. Maganda ang panahon ngayon. Maglakad-lakad tayo. Boses ni Kingning. Sige, isasama kita. Bilhin ang paborito mong labubo. Alaynan. Ma'am, may lalaking nagbigay nito para sa inyo. Salamat. Pasensya na, ito ang aking pagsisisi. Kung muli lang, ipaglalaban ko ang alaala ng iyong mga magulang. Sana'y maging masaya ka. Hindi na kita gagambalain. Sino ang nagpadala? Hindi na importante. Maganda ang mga rosas doon. Mamitas tayo ng ilan, ilagay natin sa florera. CJ. Kingning, ito lang ang paan ko. Upang humingi ng tawad. Ang unang bahagi ay totoo. Ang huli ay hindi. Basta, timasaya ka, handa ako. Yingtong, ang hinihinging impormasyon ni Sir Woro, ipinadala ko na sa email mo. Ziga, salamat sa hirap. Hindi malalim ang sugat. Iwasan ang biglang galaw. At huwag mabasa. Magpahinga ng ilang araw. Salamat. Kuya Chengswan, Kuya Haoyu. Salamat sa pagtanggap sa akin. Kung ayos ka na, umalis na tayo. Alice? Zan? Itinatabuyo na ba ako? Manatili ka rito. Hindi magiging masaya si Kingning. Nakakaza. Si Shen Kingning na naman. Umalis na nga, nakikipag-away pa rin sa akin. Alam kong nagkamali ako. Natakot lang akong mawala kayo, kaya naging sakim. Masyado kayong makinang, parang araw. Nagliwanag sa madilim kong buhay. Kasalanan pa ba namin ito? Kuya Jingtong, nandito ka na. Kahapon, buong gabi kang wala. Nababaliw na ako sa pag-alala. Ikaw muna ang mag-alala sa sarili mo. Ano? Ang dalawang aksidenteng ito, kailangan mo ng maayos na paliwanag. Hindi ko alam ang sinasabi mo. 2 taon na ang nakalipas. Biglang umalis ng bansa ang driver, walang balita.
Bakit ngayon, ang nanay mo ang naaksidente? Dahil magkakilala kayo mula pa noon. Wala akong kinalaman. Kuya Jingtong, bakit mo ako pinagbibintangan? May nagsabi ba sa iyo? Ako at ang nanay ko ay mga katulong lang. Hindi namin gagawin yan. Sinasadyang sinuhulan ang driver para mag-drive ng lasing. Pero sa oras ng panganib, ibinigay mo naman ang buhay mo para protektahan kami. Alam mo na palang hindi ka masasaktan. Ang tanga-tanga talaga namin. Kung hindi ka nagmamadali nitong pagkakataon, at hindi pinasugod ng nanay mo ang aksidente, hindi namin malalaman ang tunay mong mukha. Hindi, Kuya Cheng Xuan. Umalis ka. Kuya Haoyu, wala akong ginawa. Alam ka una. Si Shen Qingning Bea, tu, si Shen Qingning. Ayaf sa akin. Sinabi ba niya sa iyo ang isang bagay? Tumahimik ka. Wala ba kayong konsensya sa ginawa ninyo ng nanay mo? Kung susubukan mong idamay si Shen Qingning, hindi kita patatawarin. Huwag kang mag-alala. Si Ruo, ang dami mong ginawang masama. Hindi kita pababayaan. Ang mga hirap na dinanas ni Qingning, ipapatikim ko sa iyo lahat. Ginoo, mainit na tubig na. Ingat. Huwag patayin. Huwag kang mag-alala. Huvak, huvak. Pero sapat na, tong tubig na may asin sa temperatura ng kwarto. Ah, ganon pala. Naglalaro lang pala kayo. Totubea? Noon, si Qingning, paano niya tiniis yon? Siya ang aming minahal at inalagaan mula pagkabata. Simula nang dumating ka, si Ruo, ang dami ng hirap na tiniis ni Qingning, lantaran man o hindi. Kasalanan ko rin. Hindi ko naintindihan ang nangyari sa aksidente noon. Kasalanan ko rin. Artista ako na maaming taon, pero isang babae lang. Ang nakpaloko sa akin. Anong silbi ng pagsisisi ngayon kung hindi kami nagpalampas? Si Ruo, hindi siya magiging ganun kalakas ang loob. Kami ang tunay na may kasalanan. Ikaf, dapat kang mamatay. Dalhin na siya. Tulungan niyo ako. Ruo. Kuya Haoyu, patawarin Montag akon gayon. Pwede ba? Kahit anong mangyari, totoong tinulungan ko kayo. Pakiusap, patawarin mo na ako. Pwede ba? Tumigil ka. Huwag kang kikilos. Dito sa Lin, kami ang may hawak. Naalala mo ba, yung sinabi mong kotse na gusto mo? Binili ko para sa'yo. Salamat, Kuya Cheng Xuan. Hito, galing to SA South Buddha Temple. Sabi ng mga kaibigan ko, epektibo ito. Ibinibigay ko sa'yo ang kapayapaan. Etswerte ka o. Ang bait-bait Montag talaga, Kuya Haoyu. Halika. Pinakabagong modelo ng kwintas. Para sa'yo. Salamat, Kuya Yingtong. Mahalagang tao si Ruo. Napakasaya ko nang dumating siya sa buhay ko. Sa pagtanggap ng award na ito, gusto kong pasalamatan ang isang espesyal na tao. Zizi Ruo. Salamat, si Ruo. Ang tropyong ito, asa ko ito kinuha. Bakit? Akala ko mahusay akong nagtatago. Bakit bigla niyo? Nalaman? Mahusay? Huwag kang magmayabang. Bastat. Naniniwala lang kami noon at hindi nagtanong. Ano pa bang pinagsasasabi mo sa kanya? Tulong. Zaklolo. Tulong. Zaklolo. Tulungan niyo ako. Gising ka na. Kuya Haoyu. Alam kong hindi mo ako kayang tiisin. Sej, ituloy natin. Demonyo. Mga demonyo silang lahat. Ginawa ko naman ang lahat. Bakit hindi ko pa rin mapalitan si Shen Qingning? Kinasal na si Shen Qingning. Bakit hindi pa rin sila sumusuko? Bakit? Hindi nila ako pansinin? Alam mo na ang pagkakamali mo. Dapat kang humingi ng tawad. Si Qingning pala. Dalhin niyo. Pinabili ko sa kaibigan ko ang villa niyong Master Wang. Sa hinaharap, magkikita-kita tayo. Nang madalas kay Qingning. Bakit hindi pa umuwi si Qingning? Hintayin natin. Anong oras na ba?
Bakit hindi pa umuwi? Baka may nangyari. Kay Kingning? Nagpost lang si Kingning sa social media. Paano niya nagawa yon? Kung hindi ako makakaharap sa kanya ng personal ngayon, baka humingi ng tawad kay Kingning. Magpublikong tawad ka sa buong internet. May makakakita rin sa balita. Humihingi ako ng tawad kay Kingning. Kung hihingi ako ng tawad kay Ed Pingning, papatawarin niyo ba ako? SA hinaharap. Lalayo na talaga ako sa inyo. Huwag kang mag-alala, kapag nabayaan mo na ang kasalanan mo, may pupuntahan ka. Ako ay isang hamak na tao. Sinisadya kong nagplano ng aksidente para maging Tagapagligtas ng 3 magkakapatid na Lin sinadya akong makasik ng. hidwaan sa pagitan ni Ed Pingning at nila. Ed Pingning, patawarin mo na ako. Tinitiyak ka o. Hindi na ako muling nilitaw sa harap ninyo. Tinitiyak ka o. Patawarin mo na ako, Ed Pingning. Hindi ba ito ang taong pinasalamatan? Ni Yuba o SA Golden Dragon Award? Naku, ito ay isang tunay na green tea. Nakakatawa, ang 3 magkakapatid na Lin ay napakatanga. Ginagago lang ng anak ng katulong. Ed Pingning, patawarin mo na ako. Tinitiyak ka o. Papatawarin mo ba sila? Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila patatawarin sa pinsalang idinulot nila sa akin. Pero sa tingin ko, ang gumawa ng pinsala sa akin ay hindi lamang si Siroro. Ang mas dapat humingi ng tawad sa akin ay ang 3 magkakapatid. Dahil sa kanilang pagpapabaya, lalong lumaki ang ambisyon ni Siroro. Ang tunay na nakasakit sa akin ay ang ugali ng 3 magkakapatid. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Hindi ko hahayaang gambalain kanila. Mahal, nakalimutan mo na ba kung bakit ka narito ngayong gabi? Paumanhin. Paano mo ako babayaran? CJ, Boss Wang, naibaba na ang trending topics. Lahat ng balita tungkol sa asawa ay nabura na. hindi sapat na ibaba lang ang trending. Hanggat hindi tumigil ang samahan na rin ng magkakapatid na Lin, hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan ni Kingning. Panahon na para bigyan sila ng aral. Umalis. Umalis ka niya. Oo. Kinansela na ni Boss Lin Jiang ang pakikipagtulungan sa amin. Pang-anim na ito, pagkalabas ng balita, sa loob ng 3 araw. Bumagsak ng 30% ang halaga ng Lin, bumababa pa rin. Hindi pa rin malaman kung sino ang may gawa? Sabi lang nila, nakasakit ka na. Taong hindi mo dapat saktan. Babala lang ito. Hi Op. Kapag nalaman ko kung sino, pagsisisihan niya ito. Sa pagdating ko sa mundong ito. Zeno ka? Sino ang nagpahintulo sa iyong umupo sa opisina ko? Ayaf Montag na pia? Boss Lin, ito ang tagapamahala ng Hengyu. Bagamat maliit lang ang Hengju, sangay ito ng Wang. Pero konektado sa Wang. Kahit kanselahin ng Jiang. Ano naman? Kumusta? Unang pagkikita. Ako si Lin Shengswan. Kami ni Boss Lin. Hindi ito ang unang pagkikita. Ikaf pala? Sino ba ang inaasahan mo, Boss Lin? Payak lang ang buhay namin ng asawa ko. Pero ang mga kaguluhan na ginawa mo online, Boss Lin ay nagdulot ng malaking abala sa amin. Titikman mo rin ang sarili mong gamot. Ito ang handog ko para sa'yo. Boss Lin, nagustuhan mo ba? Kaya, ang pagkansela ng Jiang at Lin. Ikaw ang may utos. Nakita ni Kingning ang live. Nasaan siya? Boss Lin, kasal na si Kingning. Hindi bagay, Boss Lin. Napakarapin ang asawa niya sa harap niya. Nakakasal lang si Kingning sa iyong kahilalit. Mahal niya kami ng matagal. Babalik din siya. S.A. Amin. Saan ba galing ang tiwala mo, Boss Lin? Diretso na. Narito ako para babalaan ka. Asawa ko si Kingning. Kung pangarapin mo siya muli ang angkan ng Lin, ay mawawala sa Vine na yan. I-verify mo agad ang pagkakakilanlan ni Wang Mozi. Lalo na ang kanyang posisyon sa pamilya Wang. Si Boss Lin. Nga pala, inaanyayahan ka ng Children's Foundation. Sa Chinese bukas ng gabi. Message na ang invitasyon. SA Cellphone MO.
Okay, alam kiyo ene. Master Yuhong, Mahilig ka rin pala kay Master Yuhong, Boslin. Siya ang Chinese painter na nanalo ng gold sa world competition. ito ang paboritong painter ni Kingning. Baka magpakita rin si Kingning doon. Kanselahin lahat ng schedule ko bukas. Sabihin mo sa foundation. Pupunta ako sa tamang oras. Siege. Huwag kang gumalaw, hindi pa ako tapos mag-drawing. Tignan natin ano nang itsura ko sa mata ng aming painter. Gusto mo ba? Gusto ko lahat. Sa hinaharap ilalagay ko ito sa frame. Sa photo wall na yon. Para pagtanda natin, mas masayang pagmasdan. Matagal ko nang gustong gumawa ng isang bagay na may saysay para sa iyo. Pero hindi ako makakatulong sa negosyo mo. Ang ipinagmamalaki ko lang ay ang brush na ito. Salamat, Kingning. Sige, matulog ka na. Sabi ni Assistant Chang, lumipad ka pabalik sa Paris para magtrabaho. Kaninang umaga ka lang dumating sa hotel. Hindi ako inaantok ngayon. At tingnan mo, maulat sa labas. Hindi tayo makakalabas ngayon. Mas mabuti pa. Gumawa tayo ng isang bagay na may saysay. Ayun, Mahal, kamusta ang anggulong ito? maganda. Ito naman, Maganda rin. Pero ito ba ang sinasabi mong may saysay na bagay? syempre, dahil pagtanda natin, sabay natin ito pagmamasdan. Hindi sapat ang isang drawing lang. Basta gawa ni Kingning. Nais kong iguhit ng brush mo ang aking katawan. Para pagtanda natin, mas masayang pagmasdan. Siguro. Mag-drawing na lang tayo. Pasensya, sagutin ko muna ang tawag. Master Yuhong, bukas ng gabi ang Children's Foundation ay magdadaos ng charity sale. Ang iyong obra, ang panghuling item sa action. Inaanyayahan ka naming dumalo. Ah, okay, naintindihan ko na. Gusto kong sumali. Litzel, ayoko kasing isipin ng iba na ako'y nakikipag-isa sa'yo dahil lang sa kayamanan at negosyo ng pamilya Wang. Eh di sumali ka. Sa totoo lang. Gusto ko sanang itago ka ng lubusan. Pero kung ganoon, ipakita na natin sa kanila kung gaano kagaling ang babaeng pinili ni Wang Mose. Wow, sino yung magagandang lalaki't babae? Bagong artista di yan? Hindi ba yan yung ampon ng pamilya Lin dati? Ang ganda-ganda na niya ngayon. Kingning. Sir, pakiusap, panatilihin ang distansya. Gusto mo bang kausapin siya? Hindi na kailangan. Kingning. Umupo ka. Nahanap ko na. Kingning. Homanin, VIP area pa yan. Mangyaring bumalik sa inyong upuan. Kailan pa naging? VIP si Kingning? Dahil kaya yon sa lalaking apelidong Wang? Mangyaring bumalik na po sa inyong upuan. Magsisimula na po. Ong Charity Auction. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa auction ngayong gabi. Ang lahat ng kita ay idodonasyon para sa mga batang nangangailangan sa liblib na lugar. Ngayon, ipakikilala na natin ang unang item sa pagsubasta. Walang minimum bid para sa item na ito. Magsisimula na ang pagtaya. 5 milyon. May iba pa bang magtataas? 1 milyon, una ibinibenta. Bakit parang? Lalong lumalayo sa akin si Kingning? Para sa huling item ng gabi, isang obra na inabot. Ng 7 taon ng paggawa ni Master Yuhong, mangyaring pumalakpak para kay Master Yuhong. Para siya mismo ang magbubukas ng painting. Si Kingning pala yon. Kailan pa siya naging? Napakagaling na? Salamat sa inyong lahat. Ito ang pinakamapagmamalaking likha ko noon. Ngunit dahil sa ilang personal na dahilan, napilitan akong ipagbili ito. Buti na lang at sa wakas, nakabalik din ito sa aking mga kamay. Ito'y patunay na ang mga bagay na nawala sa atin ay may paraang magbabalik. Ngayon, sama-sama nating pagmasdan ang painting na ito. Sana. Hindi ba ito? Yung painting na nakita ko sa kwarto ni Kingning? 1 milyon. Ito ang painting na ginawa ni Kingning. Sa isa sa amin 3 magkakapatid. Hindi dapat ito makuha ng iba. 2 milyon. 3 milyon.
Boss Lin, painting lang yan, hindi sulit. Anong alam mo? Ito ay ginawa ni Kingning. Pa sa amin tatlo, walang katumbas ang halaga nito. Kapag nakuha ko ang sana, babalik si Kingning sa amin. 5 milyon. Ahem, painting lang yan. Gusto mo, gagawan kita anytime. Huwag kang magpaloko. 6 na milyon. Mga ginoo, ang sana na ito. Ako si Lin Chengchuan ngayon, ay talagang kukunin ko. Boss Wang, sasabi ka PABA? Gusto ko sana gumastos pero sinabi ng asawa ko. Huwag akong magpaloko kaya. Boss Lin, ikaw ang bahala. Binabati kita Boss Lin sa pagkakamit ng sana. Kingning, huwag kang umalis, pakinggan mo ako. Ang dapat sabihin, nasabi ko na ng malinaw. Wala nang dapat pag-usapan pa, may asawa na ako. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyo. Kingning, kami ang may kasalanan. Si Siruoro at ang nanay niya, ayusin ko na. Nasa presinto na sila ngayon, nasa tamang parusa. At nakuha ko ang painting na ito, ang mga panghihinayang mo. Maaari kong punan. Tama na. Hindi si Sir Oro ang laging nananakit sa akin. Kundi kayo, sa pagpapaubaya ninyo, lumaki ang ambisyon niya. Kingning, pasensya na, kasalanan ko. Pakiusap, patawarin mo ako ulit, ito na lang. Tingnan mo, dahil sa painting na ito, magsimula ulit tayo, okay lang ba? Alam mo ba, kung bakit ang painting na ito, para sa isa sa inyong tatlo, ay ipinagbibili sa auction. Bakit? Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera para mabawi ang mga ari-arian ng mga magulang ko. Siguro sa tingin mo, ang ginawa mo ngayon ay sobrang pogi. Pero sa tingin ko, matagal na yan sa'yo. Nasiraan mo ang alaala ng mga magulang ko. Para lang mapasaya si Siroro. Nawalan na ito ng halaga. Hindi kita mapapatawad. Boss Lin, bakit ganyan ka? Nandito ka para mangaza? Siyempre hindi. Nandito ako para magpasalamat. Salamat sa hindi mo pagpapakasal sa akin. Salamat sa pagkabulag mo. Kaya nakapag-asawa ako kay Kingning. At salamat din sa 6 na umilin mo, Boss Lin. Kahit para sa mga bata sa bundok. Aya ikaw pala ang may pakana ng lahat? Huvak. Pasensya na, Boss Lin. Nadulas ang kamay ko. Gusto ko sanang bayaran. Pero sabi ng gumawa, wala itong halaga. Roro o pakiusap. Ibalik mo sa akin ang agimat na ito. Ito lang ang tanging alaala ng mga magulang ko. Hindi ko kayang mawala ito. Ziga. Hito. Huwag. Shen Pingning, ang itsura mo ngayon. Parang asong basang-basa at nagmamakaawa. Ganito pala ang naramdaman. Ni Kingning noon? Boss Lin. Akala ka UBA nasa charity auction ka? Bakit ganyan ang itsura mo? Kasalanan ng walang hiyang Wang Mozi. Sabi ka unang gabi bakit palaging nawavala ang endorsements ka Zia pala ang may gawa. Ninakaw ang babae natin, tapos hinahamon pa tayo. Talagang hindi alam ang kanyang kinabukasan. Oy, Boss Lin, nalaman na namin. Ayon sa impormasyon, isang tao lang sa pamilya Wang ang ikinasal sa nakaraang 2 buwan. Zeno? Ang panganay na anak at pinuno ng pamilya Wang, si Wang Mozi. Ano? Ang asawa ni Kingning ay ang pinakamayamang Wang. Ano naman kung panganay siya? Ngayon din, ipapakita ko sa kanya na hindi sapat ang pera sa showbiz. Ano ang balak mo? Yung boss ka nalalamuntak? Hindi lang siya mayaman, konektado rin siya sa legal at illegal. Dahil ninakaw niya ang babae natin, dapat siyang magbayad. Boss Wang, sehr beza po. Xiao Yu, nandito ba ang boss? May bisitang mahalaga. Mahal na bisita Hoy, huwag kang papasok. Hoy, anong ginagawa mo? Oy! Lin Haoyu, bakit ka pumasok? Hindi mo pa nakikita na may mahal akong bisitang inaasikaso. Boss, gusto kong humingi ng tulong sa'yo para turuan ng leksyon ang isang tao. Paumanhin, wala akong magagawa. Kanina lang, na-acquire ang kumpanya. Sa totoo lang, hindi na ako ang boss mo ngayon. Na-acquire? Sino ang kumuha? Ako. Wang Montag Tse. Ano? Ikaw ang maghahanap ng taong gaganti sa akin. Boss Wang, malaking pagkakamali lang yon. Pasabi-sabi lang ng mga tauhan ko, huwag mong seryosohin.
Dapat mag-apologitse ka na kay Boss Wang. Si Boss Wang na ang bagong boss natin ngayon. Kung simula boss, mga maliit na tauhan pa lang tayo. Ikaw pa ang gustong turuan ng leksyon si Boss Wang? Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong isasama. Boss Wang. Hindi na kailangan ng apology. Gusto ko lang talaga yung mga taong ayaw sakin. Pero wala silang magagawa sakin. Aalis na ako. Bahala na kayo. Ingat. Boss. Umalis ka. Ayan ang umalis ka, nawala ang 13 endorsements mo, at ang bagong palabas na inihanda mo ng kalahating taon, naagaw ng iba? Oo. May competition ka ba ngayon? Laban ako, sa mga susunod na competition dito sa bansa. Hindi na ako makakasali. Yingtong, bukas uwi ako, dadalhan kita ng wedding gift. Pagdating ka o, sabihin mo rin kay Kingning na pumunta, magkita-kita tayo. Hindi ako ang ikakasal, si Kingning ang ikakasal. At hindi ako ang groom. Wag kang magbiro. Nakita ka o dati mismo, na nagsusulat ng love letter si Kingning para sa'yo. Ano? Ang love letter ni Kingning, para sa akin pala yun? Ay ako pala ang gusto ni Kingning? At ako rin ang gustong pakasalan? Lin Jingtong, ano ba talaga ang ginagawa mo? Kingning, kailangan kong hanapin ka at ibalik. Kingning, naghintay ako sa'yo ng 5 araw. Sa wakas nakita na rin kita. Anong ginagawa mo rito? Kingning, pasensya na, nagkamali ako. Alam kong para sa akin ang love letter mo. Alam kong ako ang paborito mo. Gusto mo talagang pakasalan ako, di ba? Paumanhin, hindi dapat kita pinaghintay ng matagal sa civil registry. Payag na akong pakasalan ka. Payag na akong maging option MO. Huwag mo akong Ivan, VDA? Hindi. Hindi ikaw ang mahal ko. At hindi ko kailangan ng anumang option. Bakit? Dahil ba sa kanya? Tutubeng napal ka na. Kay Wang Montakse? Ano na lang ang turing sa dati nating samahan? Hindi pag-fall. Pag-ibig. Umibig na ako kay Wang Mos. Sa mga araw na darating, siya lang ang mamahalin ko. Kingning. Paumanhin. Ayaw ng asawa ko na may mang-istorbo. Lalo na ikaw. Wang Moze, huwag mong isiping panalo ka na. Kilala ko si Kingning. Pinakasensitibo siya sa damdamin at madaling maawa. Nasa init lang siya. Nang ulo ngayon, malalaman niyang ako pa rin ang mahal niya. Saan mo nakuha ang lakas ng loob mo? Pusta tayo. Kapag natalo ka, huwag ka nang magpakita. Kay Kingning. Sige, kapag ikaw ang natalo, diborsyohan mo si Kingning at lumuhod ka. Sabay sigaw nang wala akong kwenta. CJ, ano ang pusta? Buhay. Jingtong, nababaliw ka na. Mos, huwag kang makipagpustahan sa kanya. Shen Kingning, kinuha mo ang lahat sa akin. Sasamahan kita sa kamatayan. Paumanhin, gusto ko lang sana. Mos, hindi ka na nag-iisa ngayon. Kung mawawala ka, ano ang gagawin ko? Shen Kingning, mamatay ka na. Ingat! Bilis, tawag ng doktor. Mos, bakit ka ganoon katanga? Bakit mo ako iniligtas? Dahil karapat-dapat ka. Kingning, mahal kita. Mahal. Matagal na kitang minahal. Gising ka. Huwag mo akong iwan, pwede ba? Mos. Kaya pala, ito na pala ang tunay na pag-ibig. Kaya pala. Ako narito.